Naisip kong magnegosyo nung naisip ko na hindi ako pang corporate. Hi executives! This is Jester. This is a new episode of Unlove Fever. I'm 34 years old. I'm living in Quezon City and I'm into food business. Meron akong 5 businesses na pinapatakbo ngayon. Hi, my name is Jester Santicarante. I'm from Parañaque City. Ang business namin is real estate. Mostly before acquisition, then ngayon selling na ng properties namin. Hello, I'm Cyrene. I'm 19 and I live in Parañaque City. And yung business ko is nail business. I do nail art. Hi, my name is Katie St. Rible. I'm 19 years old. Nakatira ako sa Imus, Cavite. My profile background is I'm currently the CBSG secretary. My business background is about arts and crafts and usually crocheting. Naisip kong magnegosyo nung naisip ko na hindi ako pang corporate. Medyo tamad ako sumunod sa schedule, tapos ayoko nang paulit-ulit na ginagawa. So, naisip ko, bakit di na lang ako mag-business? At least, hawak ko yung oras ko, tapos nagagawa ko pa yung gusto ko. Actually, before sa daddy ko pa talaga siya eh. Late 20s niya, nag-start na siya ng land banking. Nung nagbinenta niya yung business niya before na sa fishing vessel, then nag-start na siya ng land banking. Yun, from then, hanggang ngayon yun pa rin. Nag-start yung business ko on mid-pandemic, on 2021. Kasi while on scrolling TikTok, nakita ko, nauso ulit yung crocheting. So sabi ko, why not try again since nung LMDs ko, yun yung pinagawa ng teacher namin na parang do your hobby or such na pati yung parents or grandparents ko, ganun din yung ginagawa. So, why not try? So, pumatok naman siya on 2021. Yet, nung nag-start na yung college life ko, medyo naging na siya, impossible na siya. So, ayun po, dun po nag-start yung idea. It was early last year when I started to have interest in nails, around 2020. Then it started with the fake nails, and then I started seeing yung nail art that I started to have an interest na I want that too. Tapos on Christmas last year, I asked my parents to buy me a set ng gel stuff. Then that's where it started. Inspiration ko, first things foremost is yung si Lord. Binigyan niya tayo ng lakas at suporta. And then yung mga tao na naniniwala sa akin, mga taong sumuporta simula sa first business ko until now, mga nagpautang sa akin. I mean, ayaw ko silang i-let down kasi minsan sa buhay natin mahalaga yung may naniniwala sa atin. So, sila yung pinaguhugutan ko. And then, yung mga frustrations ko, yung mga nagsabi sa akin dati na mga negative, ginagawa ko siyang positive para maging fuel in a positive way, not to gumante or magmayabang, but in the positive way na parang mas gusto ko yung pagsasabi nila hindi ko kaya, hanggang dyan ka na lang, parang doon ako nagkakaroon ng fuel, ng fire na i-prove sa kanila na kaya ko din. Ayan. Established na siya kasi from my parents na eh, pero siguro yung dad ko lang talaga. Yun. My inspiration is, lagi ko na lang tinatatak is, I'll do what makes me happy. Kung saan ako masaya habang ginagawa siya, dun ko i-start or dun ko itutuloy yung idea ko on dun sa
magiging business ko? I don't really have a specific person I look up to. Pero yung inspo ko mainly for nails is the creators I see on YouTube and TikTok. While facing the challenges, for me, challenges, minsan, kung yayabangan mo lang, parang minamani ko na lang. Kasi sobrang dami kong hirap na pinagdaanan. Parang naisip ko, yung challenges, kino-convert ko na lang siya sa game. As a laro na kailangan kong malagpasan. Parang, kasi minsan sa buhay natin, kung walang challenges, laging okay. Parang hindi rin okay na laging okay. Meaning, pag binigay sa'yo lahat, everything is handed, parang di ka rin mag-i-improve eh. Mawawala kayo ng sense of purpose. So, isang kailangan mo talagang mapagdaanan yung mga ganong bagay. With my family, siguro yun. Yung support, yun. Nagiging motivated ako usually talaga sa family and friends ko kasi sila talaga yung nag-help sa akin to improve my knowledge, skills on business. Ang pinaka-ano talaga is my mom. Since magaling siyang handle ng money and halos talaga since LM, mahilig talaga ako magtayo ng MA na business or what. Since sa school, mga lumbands or such, di ba, wala akong business na nalugi or what. Sabi ko, why not try again nga na and para extra money na din for college. I think what motivates me most is the art itself. I get to do, like, when I get to try new things, lalo na dito here, new techniques and new designs. The grueling part din talaga is yung handling yung social media stuff. Yun lang. But the part of making it makes it fulfilling. Proud moments nung mga sumusuporta sa akin dati. Baga, nakikita na nila yung ginagawa ko, tapos ko-congrats sila sa akin. And then, pati yung mga hindi rin agree sa ginagawa ko dati, nagme-message, parang sabi, proud ako sa'yo, ganyan, kala ko, ganyan, wala ka na. So, yun, medyo yun yung mga proud moment. And then, nakaka-proud din na nakikita mo yung mga tao mo, na tutulungan mo sila, and nagagabayan mo sila to become successful. So, yun yung mga nakaka-proud na moment for me. Siguro yung nakasama na, may na-meet kami sa labas, tapos di ko expect yung kuwentuhan kami din. Nagulat ako, yung naghahanap din pala siya ng property, sakto dun lang din sa location na kaka-acquire lang namin, as in a week ago lang yun. Siguro yung pinaka-proud moment ko is when I first reached my 1K likes or followers sa pages ko. Time na yun, sabi ko, pati yung one of the proudest moments is yung business ko na mismo yung usually nag-advertise itself. Kumbaga, hindi na ako masyado nag-post or what, pero yung family and friends ko, natulong pa din sila na i-spread yung words, yung products ko, kahit busy ako sa school, nakikita ko pa rin yung page ko is nag-engage pa din siya. Umaabot pa din siya sa mga 20,000 views every week. Sabi ko, why not try ulit this week? Nagulat po ako, bigla ulit siyang pumatok. So, sabi ko, try and try lang hanggang kaya ko. Proudest moment ko so far is when I got to take on like 2 clients in a day, and then another one I got 2 clients sa isang linggo, which is already a big deal for me kasi small lang, unti lang yung nare-reach ko pang audience. For me, handling difficult decisions, kailangan isulat mo lahat ng solution, pros and cons, bago mo gawin yung decision na yun. Tapos, i-eliminate mo lahat ng mga hindi makakatulong hanggang makita mo na yung solution doon ka mag-focus. Maging resourceful ka kung paano mo masosolve yung mga problem sa business mo.
just stay calm and collected. Kasi minsan, pag nagpakain ka sa stress, nawawala yung diskarte mo, yung decision making mo. So, you need to be calm and collective. With accountability. Marami tayong hindi alam na bagay, ganun. Collective effort. So, pag di ko alam, tatanong ako. Ang una ko kasi talagang tinatanong is yung mother ko. So, as an indecisive person na rin, minsan din basta-basta na rin nag-decision. Pero sa akin, mother ko ang una kong tinatanong if what should I do, what should I respond to customer, or should I take the risk, ganyan. So, siya talaga yung nagiging decision maker sa business ko or sa life ko talaga. Don't really have that much conflict. Yeah, siguro ang conflict ko pa lang is yung lack of funds ko so kulang pa yung mga gamit ko. Then, also din yung scheduling ko. Sometimes may mga clients na nag-ano sa akin na kung gusto willing ba akong mag-meal sa kanila within that day, tapos hindi pwede ng schedule ko is because of other engagement. Siguro, nagkakaroon na ng repeat market. Madami nang bumabalik lagi sa restaurant namin. And then, nakikilala na rin siya kahit sa malayong lugar. Nakaka-proud lang na yung maliit na sinimulan namin lumaki at nakilala. Kahit na yung mga kumakain sa amin, nasuki namin, kahit malalayo. Yung magkaroon ng smooth transaction sa buyer. And at the same time, satisfied sila. Mutual benefits sa transaction yun. Then nag-evolve siya through, siguro nagkaroon kami ng relationship ng mga buyers na nag-open opportunities for another prospect buyers din. For me, yung definition ng success ko is hanggang sa masaya ako sa ginagawa ko, sa nakikita ko sa resulta ng nagawa ko, tutuloy ko siya hanggang kaya ko. Success for me right now is just reaching a new client, whether yung tipong hindi ko siya kakilala, pero she heard me through a friend of a friend. Ganun. Parang it just speaks volume na, people talk about me. Ganun. Parang nirefer nila ako. Ganun. Staying motivated for me is madali na eh. Dati kasi hindi madali. Dahil nakakapagod siya, talagang masisira yung ulo mo kasi lalo na kailangan mo mag-come up ng ganitong quota, may daming bayarin. Pero kung may sense of purpose ka, yun yung fuel mo lagi eh. So, ang nakita ko for me is yung purpose ko, which is to do business and to create jobs for Filipino people. Nakikita ko siya na game changer dahil hindi lang yung buhay ko yung nakasalalay kung ano yung decision ko or gagawin ko sa kinikilos ko, kundi ang daming empleyado na nasa likod ko. Kumbaga, hindi lang basta simpleng desisyon. So, yung responsibility, yung purpose na binigyan ng ganitong opportunity ni Lord dahil hindi naman lahat nabibigyan ng negosyo at hindi lahat ng negosyo, hindi para sa lahat. Family. One word, family talaga. Naging motivated ako na nakita ko na as a magastos na person. So, ginagamit ko yung extra money from that business na makakabili ako ng gusto ko. Pag ginawa ko to, makakabigay ako ng konting money sa parents ko if ginawa ko to. So, yun yung nagiging motivation ko to keep on doing what makes me happy. My main motivation right now, is it bad that it's money? Kasi, I don't have any other source of income besides from the allowance na my tita gives me. So, to be able to earn yung sarili kong money na ako yung kumuha and to be able to spend it on stuff that I need is very fulfilling. Una kong binili, damit. Kasi
before, nung struggling businessman, puro utang. Kumbaga, wala talaga akong forma yung damit ko, inuulit-ulit ko na lang. Kumbaga, parang kasi kailangan kong iikot sa puhunan. This is the time na bumili ako ng damit. Pero hindi rin madami, parang 3 long sleeve saka 2 pantalon. Parang ganun. Para at least magamit ko siya sa pakikipag-deal, sa kaya mga meeting, at least kahit pa paano maayos yung forma natin. So yun yung una kong binili. And isang malamig na beer. Triple Nido. Ang unang-una ko talagang binili is food talaga. So kasi yung family ko talaga is mahilig kasing bumili ng mga food sa food delivery. So unang kong binili is food. Usually, I spend the money I get from doing nail art, I spend it on getting more stuff for my business. Parang, I just think of it as investment sa business ko. And then, if may extra, I try to spend it either on myself or on my siblings. Unang-una, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag di mo siya mahal, nakakapagod eh. Nakakapagod, pupuyat ka, nalulugi ka pa, and then ang daming frustrations, ang daming challenges. Yung mga tao, hindi ka pa naiintindihan, family mo, friends mo, bakit ka nag-negosyo, ganyan. Kasi pag nag-negosyo ka naman, kala ko mas madami akong oras, pas hawak ko oras. Kung hindi pala, kumbaga, kailangan pala 24 hours or focus ka. So, kung ma-advise ko, kailangan mahal mo yung ginagawa mo, unang-una. Dahil kung hindi mo siya mahal, 6 months di ka kumita or iiwanan mo yan eh. No? So, at after nun, hindi ka na uulit. So, yun yung isa. And secondly, yun nga, like ko sinasabi, minsan ka lang mabuhay, galingan mo na. I mean, lahat tayong mawawala dito. So, you make the most out of it. Kung napili mo magnegosyo, abutin mo yung Everest. Abutin mo yung limit mo. Kung hindi ka man makaabot dun sa top ng Everest, at least, nasa taas ka pa rin. I mean, maganda pa rin yung view mo. Ano mo yun? Yung sacrifice na ginawa mo. Huwag kayo frustrate pagka nag-fail yung business nyo. Gawin nyo siyang fuel and learning situation sa inyo na experience na kung ano yung dapat yung gawin sa next move nyo. Kumbaga part ng business is losing. So kung walang losing, I think wala rin talagang wins. So doon tayo mahugot ng. And then siguro lastly, like ang seek ng guidance kay Lord. And humanap ka ng mentor. Humanap ka ng mga tao, mga positive na tao. I-revolve mo yung sarili mo sa circle na makakatulong sa'yo para mapaunlad yung business mo. Lagi sinasabi ng daddy ko sa akin is never value the money over the relationship. Siguro. Yun. Ang lagi kong sinasabi is take the risk. Kasi without taking the risk, you will never know what will happen. Kasi yan na, one of my profs then lately na sabi, take the risk na. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kung ano ang mangyayari sa business mo if hindi mo sinimulan. What if yung idea mo pala is maganda, pumatok sa masa? So if you had the idea, if you had the money, why not take the risk or why not ituloy mo na or simulan mo na agad? Ayun. Not be afraid to take on the challenge, lalo na kasi since the market can be a little saturated na lately, since marami nang mag-start ng sarili ng businesses. And siguro, to combat that, find something that makes you unique, what sets you apart. Thank you for watching this episode of Man Talk Fever. In case na naghanap kayo ng property, beach property sa Palawan, especially in San Vicente, near El Nido, you can reach me out. Ang social media ko lang po right now for my business is Cherry Claus. It's chair.ry.claus on IG. You can DM me on both accounts to set up an appointment. Thank you! You can follow us on Facebook and IG and TikTok at KitKatsCrafts_. That's all.
ayun, magkita-kita tayo sa mga restaurant natin at ipa-flash po natin dito sa screen yung mga address and the names and contact of our business.